Pagkapindot niya ng answer ay agad namang nagsalita ang lalaki sa kabilang linya at sinabing hindi na daw siya nito siguro kilala pero kailangan daw nito ang kanyang tulong. Napangiti naman agad ang ating bida dahil nakilala niya agad ang lalaki at sinabing ito ang university student na si Zing Baron. Makalipas ang isang araw ay makikita natin na binibigay na ni Feng Hao sa ating bida ang mga hinihingi niyang impormasyon tungkol sa university student. Sinabi nito na isa na daw siyang big shot ngayon sa school dahil meron itong bagong iPhone, Gucci bags, bagong game console, at mga mamahaling damit ng babae para ipamigay sa mga tao. Hindi naman nagulat dito ang time merchant at sinabi na lang na halos sa babae pala nito ginagastos ang kanyang pera. Dinagdag pa ni Feng Hao na nagkaroon daw siya ng birthday party nung nakaraang araw lang sa isang exclusive bar para sa mga kaibigan niyang babae. Ayon daw sa kanyang imbestigasyon ay umaabot ang gastos ng lalaking iyon ng 100,000 yuan sa isang linggo. Ngumiti naman doon ang ating bida at sinabing hindi daw pala sapat ang binigay nito sa kanyang pera kaya siya nito tinawagan. Kailangan daw nilang magkita ulit para marinig nito kung ano ang sasabihin sa kanya ng lalaki. Habang nasa isang restaurant ay makikita nating paulit-ulit tumitingin sa kanyang relo si Baron dahil wala pa rin doon si Lee. Iniisip nito na hindi na niya matutuloy ang kanyang magandang buhay pag hindi siya sinipot ng time merchant. Pero, laking tuwa nito nung nakita niyang pumasok doon ang ating bida. Mabilis itong tumayo para salubungin ang time merchant at masayang sinabi na dumating na din siya sa wakas. Agad naman siyang niloko ng time merchant at sinabing nabalitaan daw nito na namumuhay siya ng maganda simula nung nagkaroon siya ng pera. Natawa naman doon ang bata at sinabing umupo na muna sila para makapag-usap sila ng maayos. Nung nakaupo na sila ay napansin din ng ating bida ang suot ni Baron at sinabing napunta talaga sa maganda ang nakuha nitong pera. Pinigil naman ito ang time merchant dahil meron sana itong gustong sabihin pero hindi niya ito masabi ng maayos. Agad naman siyang pinigil ng ating bida at sinabing matagal na siya sa ganoong trabaho kaya alam nito kung bakit gusto nitong makipagkita sa kanya. Pagkatapos noon ay pinakita na ng time merchant kay Baron ang kanyang status at sinabing meron pa siyang 64 years na natitirang oras. Kung gusto pa daw nitong magbenta ng isang taon ay sabihin lang niya ito para mapirmahan agad niya ang kontrata at mapasa na ang pera sa kanya. Pagkatapos mag-isip ng mabuti ng lalaki ay seryoso nitong tinanong kung pwede ba siyang magbenta ng 2 taon. Pinaliwanag sa kanya ng time merchant na dahil pangalawang beses na niya itong magbebenta at customer naman ang turing nito sa kanya ay wala daw limit kung ilang ang oras na pwede niyang ibenta. Hindi naman makapaniwala doon si Baron kaya sinabi nito na kailangan muna niyang isipin kung gaano karaming oras ang pwede niyang ibenta. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na kailangan niya itong isiping mabuti dahil kung ilang taon ang kanyang ibebenta ay ganun din ang kanyang ikakatanda agad. Masyado pa daw siyang bata at nasa college pa lamang siya kaya marami pang dadating na oportunidad sa kanya sa hinaharap. Malungkot naman itong sinabi sa ating bida na sinabi sa kanya ng kanyang girlfriend na para magtagal sila ay kailangan niya ng kotse. Hindi naman nakita ni Baron kung ano ang mali doon at sinabi na lang na gusto niya itong gawin para sa kanyang girlfriend. Kaya, sinabi nito na dahil may sobra siyang 4 na taon sa 64 years ay iyon ang kanyang ibebenta. Papayag na sana doon ang time merchant pero napansin nito na bigla na lang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang kausap. Bigla nitong sinabi na dahil hindi maganda pakinggan ang 4 years at hindi ito pantay kaya kung ayos lang ay gagawin na niya itong 5 years. Bago pa magsalita ang time merchant ay pinanggako nito sa kanya na huling beses na niya itong gagawin kaya sana naman ay pumayag na siya doon. Pinakalma naman ng ating bida ang lalaki at sinabing hindi nito kailangang mag-alala dahil siya ay isang businessman. Kung gusto daw niyang magbenta ay bibilhin niya ito nang hindi pinapakialaman kung ano ang kanyang rason. Nilabas na nito ang kontrata at sinabi na dahil 5 taon ang gusto niyang ibenta ay makakakuha siya ng 1.5 million yuan. Tinanong ulit siya ng time merchant sa huling pagkakataon kung sigurado ba talaga siya doon at mabilis namang samgat sa kanyang nang oo si Baron. Makalipas ang ilang sandali ay kinuha na ng ating bida ang oras sa katawan ng bata at pinakita na din na pinasa na nito sa kanya ang pera. Nung nakita ito ni Baron sa kanyang cellphone ay hindi pa rin ito makapaniwala kaya nagpasalamat ulit ito ng marami kay Lee. Sabay silang umalis ng gusali at bago magpaalam si Baron ay sinabi nito sa ating bida na sa tingin niya ay iyon na ang huli nilang pagkikita dahil hindi na niya ito uulitin.
Mabilis itong tumakbo palayo, meron pa itong mga kailangang bilin kaya sinigaw na lang nito ang goodbye sa time merchant. Alam naman ng ating bida na hindi pa yun ang huli nilang pagkikita kaya mahina nitong sinabi sa kanya na magkita na lang ulit sila sa susunod. Habang naglalakad pa uwi ay kinuha nito ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang empleyadong si Robert. Tinanong nito sa bata kung kamusta na ang pinagawa nito sa kanya na database ng mga potensyal nilang customer. Nakakuha na daw siya ng pera na pwede niyang ibenta kaya kailangan na nila ng bagong customer. Sinabi naman sa kanya ni Robert na sakto ang kanyang pagtawag dahil nakita nito ang isang 97 years old na malapit ng mamatay. Ito ay si Song Shik-shong, isang malaking pangalan sa entertainment industry sa Mu City at kabilang daw ito sa tinatawag nilang 4 great families. Napangiti naman ito agad dahil nakita na din nila sa wakas ang susunod nilang customer. Hawak daw ng pamilyang ito ang mahigit sa kalahati ng business ng entertainment industry sa buong capital at dahil ilang daang taon na ang history nito ay kilalang kilala na ang kanilang pangalan. Ang leader ng kanilang pamilya ay ang tinatawag nilang Elder Song at sinabing siya ang may kinalaman kung bakit nakuha ng pamilyang iyon ang kanilang yaman. Kahit daw ang Tangren Studios na laging nangunguna sa buong China na may hawak ng mga sikat na artists ay sila ang may-ari. Habang nanunood ng balita ay narinig ng ating bida na ikakasal na daw ang apo ni Elder Song na si Song Ziwen. Lahat daw ng sikat at makapangyarihang tao sa entertainment industry ay pupunta sa kasal na yun at pupunta din doon ang elder na si Song Shik-shong. Nung narinig niyang ang sinabi sa TV ay sinabi nito na sobrang ganda daw siguro ng magiging kasal na yun. Pero, narinig daw nito na babaero si Song Ziwen kaya bakit daw kaya nito naisip ang magpakasal bigla. Naalala naman bigla ng ating bida ang sinabi sa kanya ni Robert na dahil mamamatay na ang elder ng Song family at gagamitin nila ang kasal na yun para sabihin sa lahat na sa apo na niya ipapamana ang lahat. Sinabi ng babae na napakaganda daw talaga siguro ng kasal na yun at gusto sana nitong makita ito ng personal. Sumandal naman si Lee sa upuan at sinabi kay Yang na pwede naman siya nitong isama pagdating ng kasal. Inisip niya na kahit mukhang pera ang dati niyang roommate ay maganda pa rin naman ang ugali nito kaya hindi naman masamang sundin nito ang kanyang gusto paminsan-minsan. Hindi naman makapaniwala ang babae sa sinabi sa kanya ni Lee kaya bigla niya itong niyakap at sinabing mahal na mahal talaga siya nito. Ngumiti naman doon ang ating bida dahil napasaya na nga niya si Yang, magkakaroon pa siya ng oportunidad para makita ang elder ng Song family. Mabilis namang lumipas ang mga araw at makikita natin na nasa Capitals Exhibition Center na ang ating storya at araw na ito ng kasal. Pagkadating doon ng ating bida at ni Yang ay napansin agad ng babae na sa TV lang daw niya ito nakikita. Natigil naman ito dahil bigla na lang nagsigawan ang mga tao doon dahil damatin ang sikat na artistang si Hilio. Pagkatapos noon ay nakita din ni Yang na dumating ang dating artista na naging kilalang businessman na si Zhao Man at ang kanyang asawa na si Huang Zhangyi. Dahil sa lahat ng nakitang artista ng babae ay bigla itong napakapit sa kamay ng ating bida at sinabing sigurado ba itong makakapasok sila doon. Mayabang naman itong sinabi kay Yang na hindi sila doon papasok dahil dadaan sila sa VIP section. Pagkatapos niya itong sabihin ay bigla na lang may pumaradang sasakyan sa kanilang harapan at sinabing nandoon daw sila para sunduin si Mr. Lee. Nang hingi agad ito ng tawad sa ating bida dahil late na daw kasi sinabi sa kanya na kailangan siya nitong sunduin dahil kung hindi ay sa bahay daw sana siya nito dinaanan. Bigla naman itong pinakilala ang kanyang kasama at sinabing yun ang kanyang anak na si Rong Wenwei. Binati naman agad siya ng babae at sinabing matagal na siya nitong nababalitaan at nagkita na din daw sila sa wakas. Pagkatapos niya itong sabihin ay bigla nitong tinignan ng masama si Yang kaya nagulat ito at bigla na lang napayuko. Agad naman siyang hinawakan ng ating bida sa tagiliran at sinabi sa dalawa na siya ay si Jamie Yang, ang date niya para sa araw na yun. Nagulat doon ang pamangkin ni Elder Rong pero naintindihan naman niya ito agad at sinabing pwede na silang pumasok sa kotse. Sinabi naman nito sa kanyang anak na dahil meron na palang kasama si Mr. Lee ay doon na lang siya sumakay sa isang sasakyan at mauna nang umuwi. Nung nakita ng ating bida ang itsura ni Yang ay agad nitong hinawakan ang kanyang kamay. Kalmado nitong sinabi na hindi na niya kailangang mag-alala dahil pagkasama siya nito ay wala nang mangmamaliit sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Yang sa sinabi ni Lee kaya hindi na lang ito nakapagsalita doon. Makalipas lang ang ilang sandali ay makikita ng dumadating sa VIP section ang kotse ng ating bida.
Nung nakita ito ng mga reporter ay agad nila itong nilapitan dahil nandoon na din daw sa wakas ang Rong family. Dahil doon ay agad silang sinalubong ng Song family dahil matagal nang magkakilala ang dalawang pamilyang ito. Binati agad ng dalawa ang pamangkin ni Elder Rong at nagpasalamat dahil nakadating siya sa kasal. Nagulat naman ang dalawa dahil sino daw kaya ang nasa loob ng kotse dahil si Mr. Rong pa mismo ang nagbukas ng pintuan nito. Agad nitong pinakilala sa kanila si Mr. Lee at sinabing siya ang pinakaimportanteng guest ng Rong family. Nagkatinginan naman ang dalawa at inisip na ngayon lang nila narinig at nakita ang taong yun. Pero, inisip ng isa sa kanila na sobrang importanteng tao nito kaya inabot nito ang kanyang kamay para batiin ang ating bida. Hindi naman ito pinansin ni Lee dahil alam nito na bantay lamang siya kaya pumunta ito sa harap ni Ziwen para ito ang kanyang kamayan. Nagulat ito nung sinabi sa kanya ng ating bida na parehas sila ng tindig ng kanyang tatay at mukhang namana daw nila ito sa kanyang lolo. Nung narinig yun ng kanyang kasama ay inisip nito na alam na niya kung bakit nandoon ang time merchant. Nabalitaan daw siguro nito ang kalagayan ng elder ng Song family kaya pinuntahan niya ito para bentahan ng oras. Habang naglalakad sa red carpet ay sinabi ni Yang sa ating bida na yun daw ang unang beses niyang maglakad sa ganun. Muntik naman itong madapa pero buti na lang ay nasalo agad siya ni Lee at sinabing huminga lang siya ng malalim at magdahan-dahan. Dahil sa swabeng galaw ng ating bida ay inisip ng kanyang kasama na madaming beses na siguro itong nakapaglakad at nakapunta sa mga ganong event. Inisip naman ni Lee na kahit iyon ang una niyang beses na maglakad sa red carpet ay wala itong sinabi kung ikukumpara sa kanyang kapangyarihan. Pagdating nila sa dulo ay sinabi nito kay Mr. Rong na kung pwede lang ay gawan nito ng paraan at burahin ang lahat ng picture na nandoon siya. Mabilis naman itong yumuko at sinabing hindi na niya kailangang mag-alala dahil siya na ang bahala doon. Nung nakaupo na ang lahat ay nagsalita na ang mga host at sinabing salamat sa lahat ng nagpunta sa kasal ni Mr. Song Ziwen. Bago daw mag-umpisa ang lahat ay magpalakpakan muna sila dahil lalabas na ang bride. Pagkalabas nito ay namangha ang lahat ng nandoon dahil sa kakaibang ganda nito. Abang naglalakad papunta sa kanyang mapapangasawa ay inisip ng ating bida na sobrang extravagant ng lugar, host, damit, at ang lahat ng nandoon kaya alam nito na makakarami siya sa magiging customer niya ngayon. Bago tuluyang mag-umpisa ang kasal ay sinabi ng host na gusto munang magsalita ng lolo ng groom na si Song Shikshong. Dahan-dahan itong tumayo doon sa tulong ng kanyang anak at tinulungan itong lumapit sa mikropono. Nagulat ang kanyang apo at ang asawa nito nung sinabi nito na maging maligaya sana ang dalawa at magsama ng matagal. Bigla itong naging seryoso dahil sasabihin na sana nito ang tungkol sa magiging tagapagmana niya pero bigla na lang itong inubo ng sobra. Dahil doon ay tumayo na ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na ito na ang hinihintay niyang pagkakataon. Nilabas na nito ang kanyang orasan at sinabing pababagilin niya ang oras ng lahat ng tao doon maliban sa mag-amang Song. Hindi naman alam ng dalawa kung ano ang nangyari kaya sinubukan ng mga ito na tawagin ang kanilang security. Dahan-daang lumapit sa kanila ang ating bida at sinabi ang buong pangalan at edad ng matanda. Hindi alam ni Elder Song kung paano ito nalaman ng ating bida kaya tinanong nito kung sino siya. Sinabi ng time merchant na hindi na importante kung sino siya dahil nandoon lang naman daw siya para magbenta. Pinakita na nito sa dalawa ang status ng matanda at hindi alam ng mga ito kung totoo ba ang kanilang nakikita. Tinignan mabuti ni Elder Song ang time merchant at tinanong kung siya ba ang God of Death. Natawa naman ang ating bida sa sinabi ng matanda at sinabing isa lamang siyang businessman at pwede siya nitong tawagin sa pangalang Mr. Lee. Habang sinasabi ng ating bida na isa lang naman ang kanyang binibenta at yun ay oras ay inisip nito na lagi na lang niya itong sinasabi tuwing may bago siyang customer. Sinasabi daw ng mga tao na hindi mabibili ng ginto ang kahit isang segundo ng oras pero pwede daw ito pagdating sa kanya. Haharanggan sana ng kanyang anak si Elder Song pero pinigilan naman agad ito ng matanda. Medyo naniniwala na kasi ito sa sinasabi ng time merchant kaya tinanong nito kung magkano naman niya ibebenta sa kanya ang sinasabi niyang oras. Sinabi din niya dito ang sinabi niya kay Mr. Rong na ibabase niya ito sa kanyang nakukuhang pera sa loob ng isang taon at kukunin ang 1/5 of a nanogram kabuuan nito. Nung hindi agad nakapagsalita ang dalawa ay binigay muna nito sa kanila ang kanyang card at sinabing pag-isipan na muna nila ito nagmabuti. Pero, huwag daw sila masyadong magtagal dahil konting oras na lang ang natitira kay Elder Song.
Meron pa sanang sasabihin ang dalawa pero bigla na lang nawala sa kanilang harapan ang ating bida at bigla na ring gumalaw ang lahat ng tao doon. Bigla namang naalala ng matanda ang nangyari sa elder ng Wrong family dahil ang alam nila ay malapit na dapat itong mamatay. Pero, sinabi ng mga ito sa kanila na bigla na lang nagkaroon ng himala at bigla na lang gumanda ang pakiramdam nito. Bigla namang napagtanto ng matanda na gumaling na lang bigla ang elder ng Wrong family dahil sa time merchant kaya ginawa nilang importanteng guest si Mr. Lee. Totoo daw talaga siguro ang sinabi sa kanila ng ating bida kaya kailangan agad nila itong makausap. Lumipat naman muna ang ating storya kay Yang dahil makikita dito na nagpa-picture siya kasama ang nakita niyang artista. Sinabi nito na yun na daw ang pagkakataon niya para makilala at makausap ang lahat ng artistang makikita niya. Paglingon nito sa kanyang kaliwa ay nakita niya ang pinakahinahangaan niyang artista na si Zhao Manji. Dahil doon ay agad siyang tumakbo papunta dito pero bigla na lang itong natapilok. Dahil doon ay natapon niya papunta sa mukha ng artista ang dala-dala nitong alak. Napamura ito ng sobrang lakas at tinanong kay Yang kung saan naman siya nanggaling at ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Dahil sa lakas ng sigaw ng babae ay napansin ng lahat na merong nangyaring hindi maganda. Habang nasa lapag ay agad namang nanghingi ng tawad si Yang kay Zhao Manji at sinabing hindi niya ito sinasadya. Agad itong tumakbo papunta sa babae para panasan ang natapon nito sa kanya pero bigla na lang siya nitong sinampal at sinabing huwag siya nitong hawakan. Pinag-usapan naman ng mga tao doon na ang dating small-time na artista na naging businesswoman ay natapunan lang ng walang pangalang babae. Hindi naman na nito natiis ang kahihiyan kaya kinuha nito ang baso ng alak sa kamay ng isang lalaki. Pagkatapos noon ay tinapon niya ito sa mukha ni Yang at sinabing wala namang magagawa ang paghingi niya ng tawad. Hindi pa ito nakontento doon dahil bigla niya ulit itong sinampal para makita ng lahat na hindi siya papayag na ginawa sa kanya yun ng kung sino lang. Habang umiiyak sa lapag ay inisip ni Yang na ganun pala ang high society na pinapangarap niyang puntahan balang araw. Yumuko si Zhao Manji papunta sa babae para meron pang sabihin pero bigla na lang itong nagulat dahil sumigaw ang ating bida at sinabing bitawan nito ang kanyang kasama. Dahan-dahan itong lumapit papunta sa kanila habang nakatingin sa kanyang ang lahat ng tao. Agad namang tumayo ang babae at tinanong kung sino siya at ano naman ang kanyang gagawin kung hindi ito tumigil. Bigla na lang lumabas sa kanyang likod ang elder ng Song family at sinabing siya mismo ang nag-imbita kay Mr. Lee doon kaya kailangan niyang kumalma. Nagulat ito nung sinabi sa kanya ng matanda na ayusin niya ang kanyang ugali at huwag siyang ipahiya sa importante niyang bisita. Nagpaliwanag naman agad si Zhao Manji at sinabing binuhusan kasi siya ng babaeng iyon ng alak sa mukha kaya gumanti lamang siya dito. Nagulat ang lahat nung yumuko si Song Shikshong sa harap ng ating bida at nanghingi ng tawad dahil sa nangyari sa kanyang kasama. Dahil sa nangyari ay inisip ng babae kung sino kaya ang lalaking iyon at bakit lumuluhod sa kanya ang elder ng Song family. Bago pa makapagsalita ulit ang babae ay tinawag siya ng matanda sa buo niyang pangalan at sinabing kailangan niyang manghingi ng tawad kay Mr. Lee. Inisip naman nito na kung hindi niya susundin ang sinabi sa kanya ni Elder Song ay para na rin niyang tinapon ang kanyang business sa basura. Tumakbo naman agad si Yang papunta kay Lee at habang nakikita ito ng Zhao Manji ay inisip nito na sino kaya ang nabunggo niya. Dahil wala na talaga itong magagawa ay yumuko na lang ito at sinabing patawarin nasa siya ng ating bida sa nagawa niya sa kanyang kasama at hindi na daw niya ito uulitin. Hindi naman natuwa doon si Elder Song at sinabing hindi niya naramdaman na totoo ang sinabi nito kaya kailangan daw niya itong ulitin. Huminga ito ng malalim at sinigaw sa buong lugar na nanghihingi ito ng tawad kay Mr. Lee at sa kanyang kasama na si Miss Jamie Yang dahil kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Nung nakita ng matanda na hindi pa rin gaman ang loob ng dalawa sa ginawa ng babae ay sinabi nito na kung hindi niya aayusin ay kalimutan na niya na kilala niya ang mga Song. Dahil doon ay nag-isip ito ng mabuti kung ano ang pwede niyang gawin at bigla niyang naalala ang ginawa niya sa kay Yang. Tumayo ito sa harap ng lahat at bigla na lang niyang sinampal ang kanyang sarili ng sobrang lakas. Pagkatapos noon ay sinigaw nito ng malakas na mali siya at nanghihingi siya ng tawad sa lahat lalong-lalo na kay Mr. Lee at Jamie Yang. Nilapitan naman siya ng kanyang anak at sinabi na baka naman pwede na nila itong palampasin dahil masisira ang kasal ng kanyang apo pag hindi ito natapos agad.
Tumingin naman si Elder Song sa ating bida at sinabi na ito ang magsasabi kung ayos na ba ang ginawa ni Zhao Manji o hindi.